Pauwi ka na ba ng Pilipinas? Aking mga kabayan, ating alamin ang ilang mga katanungan meron ang ilang subscribers natin about luggage. Maaring katanungan mo rin ito about excess baggage. Pwede ba ang medical kit? Ano bang limit when it comes to bringing personal gadget sa iyong hand carry? At pwede bang shampoo at soap sa hand carry? Hanggang ilan? At iyan po ang ilang mga katanungan na ating sasagutin sa videong ito. Hi travelers! Welcome back to another episode of Sagot sa iyong katanungan, aking mga kabayan. Ako po si Jamie Iris, ang inyong Talk TV show host. At naghahatid ako sa inyo ng mga travel updates, travel guide at mga tips na rin po. At syempre may mga videos din po tayo about lifestyle, career, business at buhay OFW. So what are you waiting for? Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, click nyo na po yung subscribe button at notification bell. For our first question. Mula kay Mirna Purungan, sabi niya, if my excess baggage will be 20 kilos, how much will I pay from the Philippines to Australia? At dagdag pa ni Mirna, ma'am, pwede po bang magdala ng excess baggage ko ay 20 kilos besides sa 30 kilos na check-in baggage ko from the Philippines to Australia? Magkano ang babayaran ko sa excess baggage ko? Hi Mirna, kamusta na? Kailan bang iyong flight? Ngayon, hindi mo na-specify kung ano ang iyong airlines. Ang airlines mo ba ay Philippine Airlines or any other airline? So, sa ngayon, for this video, para mabigyan kita ng idea, kasi it's different from one airline to another, let us take a look at the Philippine Airlines. Ang Philippine Airlines, magkaiba ang rate ng excess baggage kung manggagaling ka from the Philippines to Australia at kung babalik naman from Australia to the Philippines. I-focus natin yung tanong mo na magkano ang per kilo from the Philippines to Australia. Since you will have an excess baggage of 20 kilos, ang presyo na nakalagay ng excess baggage for the Philippine Airlines sa kanilang website ay from Manila, ang per kilo to Australia, okay, is 24 US dollars. So, if you will be flying from Manila to Australia, ang nabanggit nila dito is 24 US dollars. So just multiply it by 20. Ngayon hindi rin ako sure kung inclusive na ito ng tax or wala itong tax. So basta yun lang yung nakapost sa kanilang website na excess baggage charge from Manila per kilo is 24 US dollars. What I also can suggest sa iyo, whether it's the Philippine Airlines, Mirna, or any other airlines, check with their contact center or customer support. Baka naman kasi meron silang prepaid baggage or extra baggage allowance. Kasi pag prepaid, maaring mas mura ito. Dahil may ilang airlines na nag-offer nito. Take a look and see if it's something available for your flight. And then, take a look, baka mas mura. 24 US dollars per kilo. It's better to avail that rather than, kasi pag sa airport medyo syempre mahal na yon kasi actual date and nasa airport pa. So double check it para makatipid din po tayo. Ayan. So with that, Mirna, have a pleasant flight and looking forward that this helped you. From Rachel May Blanco, ang sabi naman niya, ma'am, yung additional luggage po ba na 20 kilos, one bag lang po ba? Or pwedeng isang maleta tapos maliit na maleta para hindi naman po sayang ang 20 kilos kasi maliit lang kasi ang maleta ko. Hi Rachel, kamusta ka na? So, kailan ba ang flight mo? Rachel, may mga katanungan ako sa'yo kasi hindi kumpleto yung information na nandito sa iyong katanungan para masagot kita ng detalye. So, anong airlines ito? That's number one. And then, at the same time, where are you flying from? Are you flying from the Philippines or sa ibang bansa? So, try to comment that from the page so that
least I could give you more information. Try ko lang magbigay ng basic info based sa pagkakaintindi ko o pagkaunawa sa iyong katanungan. So when you say additional luggage na 20 kilos, are you referring to the check-in luggage? Yung check-in luggage, that will be the free baggage allowance. Depende yan sa itinerary mo. Kung halimbawa ang pinurchase mong ticket ay economy, so may corresponding din siya depende sa airlines at saan ka manggagaling or saan papunta ang eroplano mo kung ikaw ay manggagaling sa Pilipinas. Example lang ha, for the Philippine Airlines, iba ang number of luggage at iba din ang number of check-in luggage allowed kung Asia, iba sa Middle East, iba din sa Europe and America. So merong by kilograms, meron naman lalo na sa US and Canada, by piece yan ang bilang sa kanila. Ibig sabihin, 2 piraso lang ng check-in luggage na tig to 23 kilos or 55 pounds ang allowed kung US, Canada yan. Pero kung Europe yan at Asia, magkaiba din sila. Kumbaga, iba-iba kasi talaga. So, that's why I'm asking you, una, anong airlines? And then, ano ang seat class mo? Ito ba economy? And then, ang economy pa actually, hinati-hati nila sa different kinds, depende sa airline sense. So, ang pinaka-best na tingnan mo ay yung ticket mo. Now, merong mga airlines na stricto sila na 1 piece of check-in luggage lang ang inaalaw. So kung ano yung maximum, like 23 kilograms ba yan? Or ang Singapore Airlines, the last time I traveled is 20 kilograms. Tapos isang lang siya, bagahe. Again, depende yan sa sa destination. So please check your itinerary so that at least you will know specifically. Tapos sabi mo kung may maliit kang bag. So yan ba ay hand carry? So usually naman pag international flight, merong hand carry na 7 kilograms. Although meron na ring mga airlines na nagsi 6 kilograms, pero most of the airlines nasa 7 kilograms pa. Pero check mo na rin para sure ka. Now, there are airlines aside from check-in luggage, carry-on luggage or hand carry na 7 kilograms, nag-a-allow din sila na magdala ka ng personal bag. Mayroon airlines na, they specify na kailangan ganito lang kaliit or ganito lang yung pinaka-maximum laki ng personal bag mo. So, that is on top of the hand carry. So, yun. Meron, again, before pandemic, just like what I usually say, maluwag ang mga airlines na minsan kahit malaki pa nga na mas higit pa dun sa binigay nila na dimensions, inaalaw lang nila as long as hindi ito mukhang mabigat na mabigat. Pero, nung nag-pandemic na, tapos even after pre-pandemic, of course, ang airlines po kasi, napaka-high ang capital cost nila pero low profit margin. So, ang tendency po, syempre, magiging matuusin sila sa mga pasahero kasi kailangan nilang kumita at makabawi sa losses nila during the pandemic crisis. Kaya po, ngayon, mahigpit sila kahit nga po few kilos lang sinisingil na agad, dati hindi. So check din sa airlines mo kung ito ba ay nag-aalaw ng personal bag kasi kung hindi at nag-exceed yung size ng bag mo o yung personal bag mo doon sa allowed nila, maaring masingil ka. Please just double check ano yung allowed size nila and just comply with that. Yan. So again, Rachel, just send me a message sa comment box so that at least I could reply din at makita ko kung ano yung specifics ng iyong kumbaga airline. So God bless, Rachel, and looking for that you'll have a pleasant flight. From Raymark Gagni, sabi niya, hello ma'am. Tanong ko lang po sana, Philippine Airlines, Damam to Manila. Magkano po ang per kilograms or 1 kilo? Kasi po yung maleta ko, 23 kilograms each. Ang problema po, lumagpas po, 24 kilograms each. Hi Raymark, kamusta ka na? So, kailan bang uwi mo? Ganito Raymark, sagutin ko muna yung unang tanong mo. Magkano ang kilogram from Damam to the Philippines? So, Raymark, let us take a look sa website ng Philippine Airlines, magkano excess baggage charge nila from Damam to Manila.
So, this is what we've seen. Since you did mention, di ba, 2 piraso ng bagahe ang meron ka from the Philippine Airlines. So, ang nakalagay dito, if flying from Dammam to the Philippines, kung in excess, tatlong category kasi ito mga kabayan and Raymark. So, in excess of allowed number of piece, yun yung unang category, or overweight. Ito, naging 23.1 kilograms to 32 kilograms. So, dito nagfo-fall sa second category yung iyong situation. Now, since per piece ang bilang nila, hindi per kilogram, Raymark, ang sinisingil nila ay 600 Saudi riyals. Kasi per piece, kumbaga, when you say piece, per luggage, yung kanilang singil. Hindi sila niningil ng per kilogram. So, automatically, kapag nag-excess, sabi dito ha, kung ang excess, ang pinaka-weight na ng bag, ito kung makikita nyo sa screen, is overweight ng naging 23.1 kilograms to 32 kilograms ang naging bigat, ay magbabayad ang pasahero ng 600 Saudi riyals. So, yun ang amount niya. Ngayon, katulad ng nabanggit ko kanina sa isa nating subscriber, Raymark, kung sakasakali na, again, naghigpit kasi ang airlines. Dati mga point something, they allow that, or even 1 kilo. Dati yun ha, bago mag-pandemic. Pero ngayon, kung makikita nga ninyo, ito yung example na naghigpit sila, na kahit 1 kilogram lang, naniningil na sila. Ang challenging po dito kasi, if you're coming from the Middle East, per piece ang charge nila sa excess baggage. Hindi po per kilograms, unlike for Asia, per kilo po yan, Europe, per kilo din ito. So, kaya mahal po. Ay, parang ang sinisingil nila sa inyo, kahit 1 kilogram lang yung inyong excess, ay parang isang bagahe na po yan, 1 piraso ng luggage. So, ang masasuggest ko sa iyo, Raymark, if you can just remove that 1 kilo, alin dyan talaga hindi mo na pwede mong iwan. Or check mo naman yung hand carry mo, baka pwede pa yan. Pwede ilagay na lang yung 2 extra 1 kilogram doon sa iyong hand carry. Nang sa gayon, hindi ka na magbayad. Masyadong mahal yung 600 Saudi riyals for just 1 kilo each luggage na excess mo. Yun naman ay suggestion ko lamang. So, yun. Kung may mga liquid dyan na, alam mo yun, like shampoo, na sa tingin mo naman makakabili ka sa Pilipinas, yun, pwede ako ganun kasi minsan pag halimbawa talagang nag-exceed na ako, may mga uwi ako syempre mga, alam mo yun, liquid sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, pero yun yung isa ko sa unang natatanggal kasi mabigat yun eh. So nasasayo, prioritize mo na lang, usually liquid, mabigat yan, yung may mga, alam mo yun, bote or kahon. So tingnan mo na lang ano yung aabot ng parehong bagahe mo na matatanggalan mo ng 1 kilo. Kasi nga, 600 Saudi riyals yung babayaran per piece. Hindi ko din mga guarantee na, kasi kung sino ang, alam mo yon, kung sino ang nagwe-weigh na magiging lenient sila or mapagbigay, hindi ko hindi natin mag-guarantee kasi nowadays matuusay na ang mga airlines. Ayan. So Raymark, I hope this at least gave you an idea para huwag ka na masingil ng 600 Saudi riyals dyan sa airport. So make sure that at least sakto lang ang iyong mga bagahe kasi medyo mahal ang per piece na excess baggage charge. Ayan. So God bless you and have a pleasant flight. Enjoy your time with your family, Raymark. So with that mga kabayan, if you find this video helpful and informative, please click like and I'm inviting you to subscribe to my channel. Ako po si Jamie Iris na nagsasabi, saan man po tayong dako ng mundo, taas noo, kabayan, tayo'y mga Filipino. If you have not yet subscribed to my channel, subscribe na po kayo. Gayon din, follow niyo po ako sa FB page at TikTok account. Muli, have a pleasant flight to everyone na magta-travel ngayong linggong ito. And at the same time, may God bless you all. I'll see you in my next video.